18:10 says the Lord is a strong tower. The righteous will run in and they will be saved. How many of you tonight are safe in the name of Jesus? Magandang umaga sa ating lahat mga kalbularyo. Papunta na kami ng Cebu City. Time check alas 3. Yan alas 3:30 ng madaling araw. Ayan, nag-prepare pa kami sa mga dadalhin namin ngayon. Sa wakas po mga kaalbularyo ay andito na po kami sa location ng aming customer. Nag-chat po ito siya sa akin at nakipag-video call na kung maaari raw ay makapunta ako sa lugar nila. At yan, pinagbigyan naman natin siya. At ngayon, dili na tayo magdugay-dugay pa. Pakinggan natin ang kanyang istorya. Tara na. Unsa tay problema gani sir? Kuan na sa walay pirsa. Walay pirsa. Oo. Tapos ilang gitanaw ang primero ang kaning kuan, ang kaning injector, giswayan nila glain nga injector ni try jud og kuha glain nga injector. Oo. Maura magyapon kung sa kuha. Oo. Di ba to nga ni kuan na sad sila sa ignition coil. Oo, nagilis na po sila ignition coil. Oo, giswapping niya. Giswapping lang. Maura man gihapon. Oo, maura gihapon. Oo, mo to nga surrender na lang siya. Niabot yun sa punto sir nga ni surrender na siya. Pangita na laglain mekaniko, iba sinaasad sila ika kuan nga lain na second opinion idea. So ayan po mga kalbularyo, sabi ng may-ari ay ginalaw na po ito ng ibang mekaniko, tapos umaabot sa punto na nag-surrender yung mekaniko. So ngayon po ay gagamitan natin ang ating hula-hula. Okay. So ngayon po mga kalbularyo ay titingnan natin kung ano talaga ang problema. I-try nating paandarin ang makina. Ignition on, engine start. Ayun. So kita natin ngayon mga kalbularyo ay umiilaw yung check engine light. At kita naman natin dito sa RPM niya ay nag up and down. At feel natin ngayon ay sobrang palyado ang makina. Hindi lang muna natin gagamitan ng ating X-ray machine. Same as usual, hula-hula lang ating gagamitin ngayon. Alright, let's proceed. I-try nating paandarin ang makina. Engine start, Lebron James. So ayan po mga kalbularyo, kita natin na ang makina ngayon ay parang nagsayaw-sayaw. Sobrang palyado po. Pero alam naman natin kung ano ang mga posibleng dahilan ba't nagsayaw-sayaw at biglang tumataas ang RPM niya. So una po sa lahat mga kalbularyo, ang gagawin natin dito ay check up natin yung igniter coil. Tapos i-check din natin ang mga injector. At pagkatapos naman ay i-check po natin ang valve shim clearance. So yung tatlo mga kalbularyo ay yan lang muna ang i-focus natin para malaman natin kung ano talaga ang misfire na silindro. So ngayon po ang unahin natin ay bubunutin natin ang tatlong injector. Ngayon magkalaman na kung ano talagang silindro ang misfire nito. Okay, tingnan natin, bunutin natin ang number 1. So ayan po mga kalbularyo ay nag-function. Yan, pumapatay tuloy yung makina. So meaning to say ay nag-function yung cylinder number 1. Okay, try natin pandarin ulit. At ngayon proceed tayo sa cylinder number 2. Bubunutin natin injector. So ayan po mga kalbularyo, hindi nag-function. Try natin. Ayan yan, parang walang nangyari. So ngayon ang cylinder number 2 talaga ang may problema. Bubunutin natin ang number 3. Ayun. So namamatay rin. Ibig sabihin mga kalbularyo, ang number 1 at number 3 ay okay yung function nila. So focus po tayo dito sa cylinder number 2. So ayan po, kita natin na mayroong
kuryente na papasok sa injector number 2. So proceed po tayo sa igniter coil. So ngayon po mga kalbularyo ay kita nyo ang hinapay ng kasama ko dito. Parang hindi magagalaw ng bagyong Yolanda. Ayan o. So walang iba, si Direk Ramsey po ito. Okay, try natin. So ngayon po mga kalbularyo ay tingnan natin ang kuryente na lumalabas sa igniter coil. At ngayon makikita natin na functional ba ito o hindi. Sige, try natin start. So ayan po mga kalbularyo, kita natin ang screwdriver na mayroong kuryente. So ang gagawin lang muna natin ay i-check up natin ang injector. Pero pwede rin natin i-check up din natin ang compression test natin dito sa cylinder number 2. So unahon na to Direk Rams, kay kuan lang compression test na sa ta. Okay, let's proceed. So ngayon po tingnan natin ang ating compression test. Engine crank. Oops. So ayan po mga kalbularyo, cylinder number 1 ay nasa 130. Yan. So proceed po tayo sa cylinder number 2. Cylinder number 2, engine crank, fire. Ayun. So ngayon po mga kalbularyo ay confirm po na mayroong problema sa engine valve. So hindi maka-totally close yung engine valve natin or baka mayroong butas yung engine valve. Ang gagawin lang muna natin dito ay i-check up natin yung valve shim clearance. Pag okay po yung clearance ng valve shim ay wala na tayong magawa. Tatanggalin na natin ang cylinder head at titingnan natin doon ang engine valve. So ngayon po ay okay po ang clearance ng valve shim natin. So wala na po tayong ibang choice dito mga kalbularyo. Babaklasin na po natin ang cylinder head assembly. Fast forward. So ngayon po mga kalbularyo ay natanggal na natin ang cylinder head. So kita natin ngayon na ang number 1 at number 3 ay sobrang malinis ang engine valve. So dito po sa number 2 ay kita natin yung exhaust valve. Ayan o, nabutas. So ito po ang dahilan but ang compression test result natin ay 25 PSI lang. So ngayon hindi tayo nagkakamali sa pagbaklas ng cylinder head assembly. So ang papalitan lang po natin dito mga kalbularyo, ito lang po. So isa lang ang problema nito. So ayan, papalitan natin. So kita natin ngayon, ayan o, parang gipaak sa Jurassic. Sa nagtatanong dyan, ba't ganito ang resulta? Ano ang dahilan ba't ganito ang resulta? So ang sagot po yan mga kalbularyo, pag mayroong misfire at palagi nyong tinatakbo yung sasakyan, ganito talaga. Yung misfire ay hindi yan maganda sa makina natin. Ngayon binalik ko na ang cylinder head nito. Mukhang naamoy ko na ang kwarta na papasok tuloy sa aking pitaka. Pero as usual wala pa rin akong kumpiyansa. Muni gitawag og paningkamot versus paninguha. So ngayon po mga kalbularyo ay katatapos lang nating ikabit lahat. So ang tirador natin dito ay si Lebron James. Ayan o. Pero huwag kayong magtaka mga kalbularyo, but kung titingnan natin ay gabi na kasi nag-eclipse dito sa Cebu. So ayan po, kung hindi namin to makukuha ngayon ay diretso na natin dito. At andito pa rin sa kabila. Kung hindi makukuha sa albularyo ninyo, makikita rin natin na diretso na lang po tayo dito. Ayan. So kayo na lang po ang pumili mga kalbularyo kung saan ang gusto nyo. What? Oh, no! So ngayon po ay totally eclipse. Hindi lumalabas ang araw, kaya kung titingnan natin ay mukhang gabi rito. So ngayon po mga kalbularyo, kanina ay nakita natin na 25 PSI lang sa cylinder number 2. So ngayon titingnan natin kung tataas na ba ang PSI natin ngayon. Okay, engine start. Up. So ayan po mga kalbularyo, estimated is 130 PSI.
So meaning to say, healthy na po ang ating compression result ngayon. So ayan na po, sa wakas ay natapos na nating naikabit lahat. So ngayon, paandarin na natin ang makina at observe tayo sa development. Okay, let's start the engine. So ayan po mga kalbularyo, ay wala nang lumalabas yung check engine light dito. So wala nang check engine light na lumalabas. At ngayon, try nating i-pull out natin tong socket ng injector number 2 kung mag-response na ba ang makina. Ayan po. So pumapalya ang makina, ibig sabihin ay nag-response na ang cylinder number 2. So ikabit ko ulit. So ayan mga kalbularyo, kita natin at narinig natin ang kaibahan kanina. At itry natin i-rev. Ayan o. Sobrang malakas na ang makina at hindi na nagsishake. So ngayon po ay declared problem solved. So ayan po mga kalbularyo, tatanungin natin ang may-ari kung anong masasabi niya dito. Ano masasabi mo, sir? Legit okay. Okay, so maraming salamat po. As always, to God be all the glory. Thank you, thank you, thank you.